Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Gaano katagal ka magtatrabaho? Kausap ko ngayon si ate at naglalakad kami ngayon sa pasilyo ng ospital. Pagka-graduate ko ate, titigil ako sa pinagtatrabuhan ko. Sagot ko habang nakangiti at hawak-hawak ang strap ng school bag ko. Nabilang ko din na saktong 3 buwan ay graduate na ako at 2 achievements iyon. Ang nakapagtapos ako ng pag-aaral at ang kalayaan ko mula kay Anthony. O siya, sige. Balitaan mo ko lagi sa nangyayari sa'yo. Kung may kailangan ka, ay magsabi ka sa akin. Nakangiting wika sa akin ni ate. Bago ko malimutan, ay dinukot ko na ang natitirang pera mula sa winidraw ko kanina at inabot ko ito kay ate. Napatingin naman siya doon. Ibili mo na ng mga gamot na kailangan ni mama. At saka, kung may kailangan dito sa ospital, ay sabihin mo sa akin ate kung may tutulong ako. I hug her once again and then I wave my hands before walking away from her. Nagmadali ako sa paglalakad papalabas ng ospital. Dumiretso ako sa cafe at umorder ng kadalasan kong iniinom at saka naghintay doon. I get my phone and text Anthony. Ipasundo mo na lang ako dito sa cafe, Anthony. Galing akong ospital. Wala pang 1 minuto na naisend ko iyon ay nag-reply siya agad. Mukhang hindi siya busy. Malamang ay pauwi na siya. Good! Katatapos lang ng taping namin. Reply ni Anthony sa akin. Akmang ipapasok ko na ang phone ko sa bag ay nag-reply na naman siya. Hays, hindi ba uso sa kanya ang chat off? Sa bagay, mukhang madami naman siyang load. Did you watch my TV guesting? Hindi. Bakit? Why not, love? Napasinghap ako sa reply niya. Wow! Ano nakain ng artistang to? Anthony nyo, sad boy na. Naalibarbaran ako sa pagmumukha mo. Pagkatapos ng reply ko na iyon ay hindi na siya sumagot. Nabwisit na siguro. Pikunin pala eh. Hays, akala niya nadadanyo ako sa pasadsad niya. At saka sa mga pagpapakyut niya. Yak! Maya-maya ay may tumigil na itim na kotse sa harapan ng cafe. At may bumabadong men in black at saka nilibot ang tingin sa loob ng cafe. Hanggang sa nadako ang tingin niya sa akin. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko. Ma'am Stella, uuwi na po. Tumayo na ako at sakto namang dumating ang order ko, kaya naman umalis na ako kasama ang driver na to na kung sino man siya. Tahimik lang ang biyahe at gusto ko na sanang matulog, kaso uminom ako ng kape, so nawala ng antok ko. Pagkadating ko sa mansyon ay kaagad akong sinulubong ni Kay at kinuha ang mga gamit ko at dinala ito sa kwarto. Ako naman ay dumiretso sa kusina. Ma'am Stella, ikaw pala. May gusto po ba kayong kainin? Tanong ni Chef nang makaupo ko sa upuan na nasa gilid ng lamesa. Kahit ano po. Gusto ko lang po magmerienda. Kumilos siya agad at may ginagawa. Nang inilibot ko ang tingin sa paligid ay namangha ako. Parang ito din pala ang nagsisilbing pahingahan ng mga katulong. Nagkwekwentuhan sila at kanya-kanyang kain. Napag-alaman ko din ang mga tinutulugan nila ay nasa katabing kwarto lamang ng kusina. Here's your food. Inilapag niya ang plato na may lamang cupcake. Ngumiti ako bilang tugon dito at walang sinayang na panahon kaya kagad ko itong tinikman. Nagulat ako sa lasa ng cupcake. Ang sarap niya at sobrang malasa. Parang kumain ako ng libreng cupcake mula sa pinakamamahaling bakery. Ang sarap naman ito. I took a big bite then look at him na nakangiti sa akin habang pinapanood ako na kumakain ng cupcake. Talaga? Natutuwang tanong niya sa akin. Yup, tikman mo. Sagot ko naman at ngumiti sa kanya. Kumuha ko ng cupcake sa plato
at saka ko isinubo sa kanya. Hinawakan niya ito at sabay nginuya. Tumangutango siya at inubos ang cupcake. Matagal ka na bang nagtatrabaho kay Anthony? Naisip ko itong itanong sa kanya habang kumakain kami. Opo, magkaedad lang kami. And bata pa lang ako ay nandito na po ako sa mansyon. Ang mga magulang niya ay nagpapaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako, then kinuha nila akong cook dito sa mansyon nila. Tumayo siya at saka kumuha ng tubig sa rep at 2 baso at saka siya bumalik. Bakit ka dito nagtrabaho? Sa galing mo sa pagluluto at pagbibake, dapat nagpatayo ka ng sarili mong resto or kaya bakery. Natatawa siya habang nagsasali ng tubig sa baso at saka ito inabot sa akin. Because they want me to work here and I don't have a choice. Malaki ang utang na loob ko kay Ma'am Glenda at kay Sir Johnny sa mga magulang ni Anthony. Kaya I consider it as a payback, sabi niya sa akin. Pero kahit na, syempre, hindi lang naman sa kanila umiikot ang mundo mo. Dapat ginagawa mo yung gusto mo. Uminom siya ng tubig at tumingin sa akin. May kung ano sa mga mata niya na hindi ko mabasa at hindi ko maintindihan. Dadating din tayo dyan. Pero gusto ko, pag nagkaresto ako, ikaw ang unang customer ko. Kumindat siya at tinalikuran ako. Dumiretso siya sa lababo. I felt something nakakaiba habang sinasabi niya iyon. I admit that he was handsome, kind, smart, bonus pa yung galing niya sa pagluluto at pagbibig. I smile out of nowhere. Sound childish, pero mukhang crush ko si Chef Adi. Napatingin kami lahat sa nagsalita. It's Anthony. Nakatayo siya sa may pintuan habang masamang nakatingin sa akin. Nakasuot siya ng long sleeves white polo at black pants at saka black shoes. His hair is also messed up. Napalunok ako dahil sa nakikita ko na ekspresyon niya. Nagbaw lahat ng dito sa kusina, maging si Adi. Naglakad siya papalapit sa akin at maras akong hinawakan sa pulso at saka hinila palabas. Aray! Anthony! Bitawan mo nga ako. Halos masubsob na ako sa sahig dahil sa pagkalatkad niya sa akin. Nakikita na kami ng mga maids. Maging si Kay ay nag-aalangan nakatingin sa akin, but I gave her an assurant smile. Hanggang sa makarating kami sa pangalawang floor ay hindi pa din niya ako binibitawan. Nakarating kami sa kwarto niya at bigla niya akong tinulak kaya natumba ako sa kama niya. He locked the door and walked to the couch at saka kinuha ang baso niya na may lamang alak. What's your problem, Lagdameo? Sigaw ko sa kanya, but he looks calm while gulping. Wala. Ikaw, may problema ka siguro. Malamig niyang sagot sa akin. Aba, nagawa pang magtanong sa akin. Siya na nga ito nakasakit, siya pa ngayon ang may gana magtanong. Kung sa kanya ko kaya iparanas ang makaladkad sa hagdan, matutuwa kaya siya? Wala akong ginagawang masama. Bakit bigla mo na lang ako na kinaladkad kanina? Parang wala kang pakialam kung masaktan man ako ah. Nanginginig na ako sa kinatatayon ko mismo ngayon dahil sa galit ko sa kanya. It's not my fault. Nagpantig ang tenga ko dahil sa sinabi niya. Abat napakakapal pa talaga na mukha ng lalaking ito. So sinasabi mo, kasalanan ko pa? Wow, Anthony naman. Alam mo, napaka-abnormal mo, literal. Bakit nga ba ako pumayag sa deal na to? Sigaw ko sa kanya. Sandali siyang tumingin sa akin nang walang emosyon. Dahil sa pera. Natulala ako sa kanya pagkatapos niyang sabihin yun. May kirot sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag at sobrang sakit. Ganun na ba kababa ang tingin niya sa akin? Sumukha pala akong pera sa kanya. Para akong sinampal sa mga salita niya. I hate you. Naglakad ako papuntang pinto at kahit nilak niya ito ay nabuksan ko pa din siguro dahil sa inis ko sa kanya. Malakas kong sinarado ang pintuan at nagmarch ako papunta sa kwarto at saka nilak ito. Gusto ko siyang saktan
Batuhin ang kung anong madampot ko sa loob ng kwarto niya. Pero wala ako sa lugar. I hate him. Anthony's point of view. I was on my way pauwi ng bahay. Gary is driving and I am in the passenger seat beside him. Katatapos ko lang ng trabaho at sobrang pagod na ako. Gusto ko nang umuwi para makapagpahinga. Anthony, nasan nga pala si Stella? Bakit hindi mo kasama? Tanong niya habang nagmamaneho. Tinitingnan ko lang ang daang tinatahak namin pauwi. That girl, she's rude. Pero kailangan ko muna magtiis sa ugali niya sa loob ng 3 buwan. Siguro naman ay masasanay din ako. Mansyon, tipid na sagot ko sa kanya. Wala na akong lakas para makipag-usap kay Gary dahil napakasakit na ng katawan ko simula pa kanina. Idagdag pa ang desperadang si Bea na palagi na akong kinukulit sa taping. Bakit hindi siya sumama sa'yo? Tanong ni Gary sa akin. Busy siya sa kanyang academics. He just nodded and still driving. Gary is my secretary since I started to be an actor. But more than that, I consider him as a partner and brother. Hindi ko lang pinapakita pero grabe ang pasasalamat ko na nakilala ko siya. Pagkadating ko sa mansyon ay gusto pa niyang pumasok pero hindi ko siya pinayagan. Baka mamaya makita niya si Stella na walang wig at magtaka siya. Mahirap na. Nasaan si Stella? Pagkapasok ko sa pinto ay hinanap agad ng mata ko ang babaeng iyon. Ang yaya ko na ang nagdala ng mga gamit sa kwarto ko. Nasa kusina po yata. Nakita ko siyang pumunta doon. Si Kay ang sumagot at saka ko siya nilampasan at naglakad ako papuntang kitchen. Ang babaeng iyon, hindi man lang ako sinalubong pagkadating ko. Sumilip lang ako saglit sa maliit na siwang ng pinto ay nakita ko siyang sinusubuan niya ng cupcake ang chef naming si Adi. They were laughing with some stuff na pinagkwekwentuhan nila and Stella's smile is so genuinely. Napakuyom ang kamao ko dahil sa nakita ko. Nag-iwas ako ng tingin at naglakad na paalis. How could she smile like that to Adi but can't smile like that to me? Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko pa ito nararanasan simula nang pinanganak ako sa mundong ito. Bago lang ito sa akin at hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. I go to my room and drink some alcoholic beverage. That jerk. Wala naman siyang may pagmamalaki. Pihado mas better ako sa kanya. I am rich and I have all the money to buy everything I want. Eh siya, hays, isa lang naman siyang kusinero na pinag-aral ng mga magulang ko para makapagtapos. He only knows to cook, bake and eat. Ako, kaya ko lahat. I always get what I want and I don't like to share what's mine. Stella is one of my property and I don't like to share her to anyone. Napahigpit ang hawak ko sa baso. Ginulo ko ang buhok ko at huminga ng malalim. Inubos ko ang laman ng baso at lumabas ako at dumiretso sa kusina. Time to defend my property. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang tulala at parang baliw na nakangiti. Anong tumatakbo sa utak ng babaeng to? Lahat sila ay napatingin sa direksyon ko maging siya. I was focused on her face. Damn her face. Why she needs to have that sweet and innocent face? Maras ko siyang hinila palabas ng kusina. Wala akong pakialam kung nakikita kami ng makasambahay. I just lost my mind. Aray! Anthony! Bitawan mo nga ako. Para akong nabingi at nawala sa sarili ko at wala na akong pakialam kung masaktan ko man siya. Hanggang sa makarating kami sa kwarto at sinara ko yun nang may tulak ko siya. Napaupo ako sa couch and drink my beer. What's your problem, Lagdameo? Sigaw niya sa akin. Nothing. Ikaw, may problema ka siguro. I tried to sound normal at nag-focus ako sa iniinom ko. Wala akong ginagawang masama. Bakit mo na lang ako biglang kinaladkad kanina? Parang wala kang pakialam kung masaktan man ako. Nakita ko kung paano siya magalit sa akin.
Parang lalabasan na ng usok ang ilong at tenga niya. "It's not my fault," sabi ko sa kanya. "So sinasabi mo, kasalanan ko pa?" "Wow, Anthony. Alam mo, napaka-abnormal mo literal. Bakit nga ba ako pumayag sa deal na to?" Hindi makapaniwala niyang tanong sa akin. "Because of money." I saw her reaction. "What the fuck, Anthony?" Ayaw ko nagsasalita ng masasakit na salita sa kanya. But she's forcing me to. Magsosorry na sana ako nang bigla siyang sumigaw. "I hate you." Then she left me dumbfounded while looking at the door and heard how she slammed it so bad. I think she's mad at me. Stella's point of view. 2 araw na kami hindi nagpapansinan ni Anthony. Well, nag-uusap naman kami kapag may kailangan, pero hindi ko siya pinapansin. I still mad at him sa sinabi niya noong nakarang araw. I hate him. I really hate him. Sa loob ng 2 araw ay pag-aaral lamang inatupag ko. Pero syempre, controversial pa din ang tungkol sa amin ni Anthony. And now it's Saturday. Weekends na. I am here as usual sa room ko. Maaga pa. Mga 6:20 pa lang siguro at ayaw ko pang bumaba. Pero dahil wala din naman akong magawa, ay nagtoothbrush na ako at saka naligo. Nagbihis ako ng simpleng brown t-shirt at maong short at saka na bumaba pagkatapos kong magsuklay at magpatuyo ng buhok. Abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Maging si Kay ay abala din sa paglilinis kaya hindi niya ako napansing dumaan. Pupunta sana ako sa kitchen pero mukhang nagluluto sila dahil naamoy ko ang aroma ng masarap na pagkain mula sa loob. Kaya naisip kong maglakad-lakad sa loob ng mansyon. Sa laki ng mansyon ay nagmukha na itong hotel. Napakataas ng siling at bawat pasilyo ay may mga kumikinang na ilaw. Ganun ba talaga kapag mayayaman? Madaming pambili ng bumbilya, maraming pambayad ng kuryente dahil kahit umaga ay nakabukas pa mga ilaw. Napadaan ako sa pintuan ng gym na nakabukas. Sumilip ako sa loob at nakita ko doon si Anthony na nagwo-workout. He was half naked at pawis na siya. Tumutulo na ang pawis niya mula sa ulo papunta sa 6-pack abs niya. Napalunok ako. Ang hot niya. "What do you need?" Nabigla ako sa pagsasalita niya. Teka, kailan pa niya nalaman na nandito ako? Nilawakan ko ang bukas na pinto at saka ako pumasok. Umikot ang paningin ko sa kabuuan ng silid na parang hindi ko pa ito nakikita noon. Kailangan ko mag-isip na maaaring isagot sa tanong niya. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin habang hinahabol ang hininga. Hays, I can't focus on what I'm going to say. My eyes were trapped in his biceps and abs. Hand me my towel and water. Wala sa sarili kong ginawa ang sinabi niya. Pero nung matauhan, ay huminga ako ng malalim and wear my pierced look. Hay, baka akalain niya na makukuha niya ako sa pa-abs-abs at muscle niya. Well, hindi. Pupunta akong ospital at doon lang ako maghapon. Seryoso kong sabi sa kanya. Kinuha niya ang inabot kong towel at tubig. Nagpuna siya ng pawis at uminom ng tubig. Damn it! His Adam's apple was so perfect. You can't. Sambit niya sa akin. Bakit? Taas kilay kong tanong habang magkakross ang braso. We have a TB guesting today. And you need to come with me. Sabi niya sa akin. Pero, mangangatwiran pa sana ako pero pinutol niya agad ang dapat na sasabihin ko. No. I sign in defeat. Iyan yung ayaw ko sa kanya eh. Palagi na lang siya ang nasusunod. Nakakainis na. Fine. Tinalikuran ko siya at saka ako lumabas doon. Bahala nga siya. Bakit ko nga ba siya kinakausap ay naiinis ako sa kanya. Napakapangit naman niya. May makakasama pa kayong couple mamaya pero surprise daw yun. So better be ready but calm. Sabi ni Gary habang kumakain ng potato chips.
Nandito kami sa backstage at inaayusan na. Nakatingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Hindi ako to. Maaring ako nga, pero parang ibang parte ng pagkatao ko. Don't think too much. Tumingin ako sa kanya na nasa tabi ko at inaayusan din. Siyempre, sanay na siya kaya hindi siya kinakabahan. First time ko kayang lalabas sa TV. Pero sayang, dahil hindi ako makikilala ni mama at ate kung mapapanood man nila ito. Mag-start na po tayo. Tawag sa amin ng isang staff ng show na nag-handle sa aming dalawa ni Anthony habang hindi pa nagsisimula ang palabas. Sabay kaming tumayo at naglakad papunta sa gilid ng stage. Napalunok ako na makita ang mga audience. Napakadami nila. Aakalain mong concert eh. Nandoon na din ang host na nakatayo sa harapan ng lahat ng manonood. Please welcome Mr. Anthony Lagdameo together with his beautiful wife, Estela Lagdameo. Masiglang banggit ng host habang inililiyad ang kamay sa aming direksyon. It's showtime. Anthony hold my hand and we both enter the stage. Ang mga audience ay nagsigawan. May mga babae na may hawak ng banner na may picture ni Anthony. Napangiti ako na may banner doon na nakalagay ang pangalan namin ni Anthony at may picture namin. Wow! May fans na ako. Nakangiti kami naglakad at kumaway sa mga nanonood. Dumiretso kami sa sopa na inuupuan ng host. The show starts. Hindi ako makapaniwala. Dati ay napapanood ko lang ito sa TV, ngayon ay ako nang pinanonood. So, tell us your love story, Mr. and Mrs. Lagdameo. Tanong ng host sa amin na magsimula na ang show. Nagkatinginan kami at parehong hindi alam kung sino ang mauuna. Well, he started and looked at the host. We met in a cafe. I ordered a cappuccino and while waiting my order, I noticed that there is no other empty seat in the cafe except in her table. Naghiyawan ng mga tao. Kinikilig ba sila? Napangiti din ako habang inaalala ang araw na yon. Ang unang araw na nakilala ko si Anthony. Then I sit in front of her. And as I expected, she's rude and maldita. Tumawa ang host at saka ako tumingin lang sa kanya ng masama. Napakakapal talaga na mukha ng artistang ito. Hindi naman ako magmamaldita sa kanya kung hindi siya masungit sa akin. No, I'm not. Hindi pa naman kilala nun ah. Depensa ko naman sa lahat ng paratang niya sa akin. Aba, hindi naman ako papayag na magmukhang kawawa dito. Manigas siya. He laughed, then continued the story. Nag-away pa kami kasi napakasungit niya. Sabay na dumating ang order namin na coffee and I walk out. I'm going back to studio, so I'm taking off my mask to sip my coffee and put my shades on my clothes. When I drank coffee, I was surprised to see some woman running towards me. Nagtawanan ulit ang mga nanonood at maging ako ay hindi na mapigilang hindi matawa sa pagkukwento niya. Of course I ran. Dagdag pa niya. Sandali siyang tumingin sa mga nanonood at muling itinuloy ang kwertong barbero niya. I saw her walking at the sidewalk while drinking her coffee. Hinila ko siya at natapon ang kape niya. At dahil alam ko na ang susunod na mangyayari, ay pinutol ko na ang sasabihin niya at saka ko tinuloy ang kwento. Dinalhan niya ako sa madilim na lugar tapos sinakpan niya ang bibig ko. Gusto ko nga sumigaw noon at humingi ng tulong pero namukhan ko siya. I said, "Wait, para naman akong rapist sa kwento mo." Reklamo niya. At ang malakas na tawanan ay bumalot sa studio. Maging ako ay natawa na din dahil sa reaksyon niya. Then anong sunod na nangyari? Natutuwang tanong ng host na mukhang excited na sa susunod na scene. Hinalikan niya ako. Kaagad kong sagot at baka ibahin na naman ni Anthony ang kwento at baliktarin ako bigla. Kung kanina ay ang ingay dahil sa tawa, ngayon ay dahil na sa kilig. But it's because of the fangirl kaya ko yun nagawa. Dispensa naman niya. Aba, sumagot pa nga. Pigilan niyo ako.
Ipapahiya ko talaga ang lalaking ito sa harapan ng maraming tao. Tumigil ang hiyawan at muling nagtanong ang host. So, tell us Anthony, ano nagustuhan mo kay Stella? Nawala ang ngiti ko nang banggitin ang tanong na yun. Maging ako ay naghihintay sa sagot niya. Sandali siyang nag-isip na parang sasagot sa isang mahirap na tanong. Simple lang. She's so beautiful. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nakikilala at minamahal. Hindi siya nakakapagod mahalin. She have one attitude na hindi ko nakita sa iba. She's caring and lovable. And I have no regrets that I choose her. Pagkasabi niya nito ay unti-unti siyang tumingin sa akin. Gusto kong maiyak sa mga sinasabi niya. Gusto ko siyang yakapin at gusto kong matouch. Pero hinarangan yun lahat ng fact na hindi totoo ang mga sinasabi niya. It's just a part of the deal. Everything is fake. But in the end, I still handle to smile and pretend that I appreciate all his sweet words and compliment for me alang-alang sa show. Sana totoo na lang. Sana.